Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung energy ng person mo para to sa mga no contact situation na ikibalita sa kanilang mga person. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo para sa mga no contact situation na nakikibalita. Excuse me po. Meron nung nakikitang Virgo, Taurus, Capricorn. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. Nakikita ko dito, no? Yung bang tipo na mabilis kayo nagkahulugan ng loob at mabilis din kayo nagkawalaan. Ganon. Ganon yung nasa-sense ko dito. Biglaan kayo nagkagustuhan, biglaan din nagkawalaan sa hindi inaasahang pagkakataon. So, lumalabas dito, meron akong nakikitang involved din na Scorpio, Cancer, Pisces, merong Leo, meron ding Gemini, Aquarius, and Libra. Ayan. So, nakikitaan ko dito, meron ditong tao na maayos masagana nung bago kanya makilala, or pwede rin ikaw maayos at masagana ka nung bago mo ito makilala. Nakikitaan ko dito, meron ditong mabilis na pangyayari, mabilis na naganap. So, dito nakikitaan ko dito na biglaan yung nangyari or sitwasyon na naganap sa inyo ng tao nito na kung saan meron ding biglaang nawala. Okay? So, dito, ayan, pasensya na. So, dito, nakikitaan ko dito, meron dito masaganang tao, pwedeng ikaw o pwede rin tong person mo dito, no, na nagsasama pa kayo, okay? Kumbaga masaganang isa't isa. Kaya lang, sa hindi inaasahan dito, meron akong nakikita ditong involved na pera na kung saan merong na-scam, merong naloko, or pwede rin, ito din yung dahilan kung bakit kayo dito biglaang nagkawalaan dahil sa pera. So dito, nakikitaan ko dito na meron ditong nalugi, na bankrupt, or pwede rin na-scam sa connection na to, okay? Na kung saan itong tao na to, meron ron siya, stable siya before. Pero dahil dito, sa mga pangyayari, meron itong mga isinagawa or ginawa na kung saan may nalustay. Okay? Pwedeng meron tong sinalihan, meron tong ininvest, meron tong yung mga tipo na merong pinundar na kung saan hindi umasenso. Merong nalugi. Okay? So, meron siyang mga ginawang hakbang pagdating sa kaperahan niya na unti-unti ding nawawala. Okay? Iba sa inyo, malakas ang loob mo sa mga sugal or invest, mga ganun or pwede rin dahil din sa babae or lalaki, or pwede rin meron tong tinutustusan. Okay? Kasi dito, nakikita ko dito na merong nawala na malaking pera sa taong ito. Okay? Na kung saan stable siya before. Pero dito, meron ditong biglaan, hindi inaasahan, merong nalugi or na-scam, ganyan. So dito, dumating din sa point, itong tao mo ngayon. So, yung energy niya ngayon, wala siyang choice. Wala siyang choice na dapat gawin kasi kasalanan niya yung mga nangyari dito. Ito rin nakikita ko. Kaya lang dito, itong taong ito, dahil biglaan tong naganap dito sa Eight of Swords, Eight of Wands yan, sorry. Eight of Wands. So dito pumasok yung realization sa tao na to. Ito rin nakikita ko dito. Kasi may mga nawala dito na kung saan before stable siya dito. Dito, nakikita ko dito, nilalaksan na lang ng loob ng tao nito yung sitwasyon na kinakaharap niya dito at nakikita niya na to ng malinaw. So, pwede rin sabihin nagkakaroon siya ng pangunawa, realization sa mga nangyayari sa kanya dito. Kasi dito, meron ako nakikitang nagtalo, pwede mag-asawa, magjowa, nagtalo dahil sa pera. Kumbaga, ito yung naging problema, pera. Kung bakit nagkaroon ng labuan sa sitwasyon na to. May involved na pera.
So dito lumalabas dito, meron ditong natatauhan, naliliwanagan, or pwede rin sabihin meron ditong tao na nagigising dahil sa mga nawawala. Kumbaga, itong tao nito, hindi niya tinatrabahong maigi yung kanyang dapat pagpukusan, no? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, dahil sa pagbabaliwala niya, okay? Baga hindi siya parang nag-easy-easy siya dito. Pero dahil nag-easy-easy siya dito, merong nawalang pera o malaking pera sa taong ito, okay? Meron kang ganun. Yung iba sa inyo, meron kang kadiling na mahilig sa sugal. Kumbaga naglakas loob siya, nagbaka sakali. Pero yung kanyang pera na sinugal, nawaldas, naubos. Ayan, kaya dito hirap sa sitwasyon. Hindi niya alam kung paano babangon muli, okay? So ito lang nakikita ko, kung meron kang tao na mahilig sa sugal. Ikaw, nawalan ka ng amor dito. Ito lang nakikita ko. Alam mo yun? Nawalan ka ng gana. Pero ganun pa man itong tao nito, nagbabaka sakali sa'yo. Kumbaga, gusto ng bagong simula sa'yo dito. Kaya lang dito ayaw mo na nawawalan ka na ng amor. Kumbaga, hindi mo maramdaman na masagana ka sa tao na to. Hindi mo nararamdaman yung kalayaan sa taong ito. Okay? Diba hindi mo maramdaman na kapanatagan dahil meron ditong mga problema na nararanasan tong tao na to na kung saan ikaw yung gusto mo nang maging malaya dito. Okay? So dito, madalas kang hindi makatulog. Ayan. Dahil sa tao na to na nagsasama pa kayo. Pero ganun pa man, siya ngayon dito ang nahihirapan. Gusto ng tao nito na maging malaya. Maging malaya sa alalahanin. Kaya itong tao nito, gusto ng tao nito na bagong simula sa'yo, maging balance kayong dalawa dito. Kaya lang, wala ka ng amor. Wala ka ng gusto. Magana umay ka. Kaya dito nawawalan ka ng amor sa tao na to dahil maganda nangyayari sa'yo. Okay? Yung iba sa inyo, busy ka sa social media, busy ka sa mga ginagawa mo. Okay? Pwedeng online ka or nag-online business ka, busy ka sa pinagkakakitaan mo, or yung iba naman sa inyo talagang busy ka lang dahil marami kang admirer dito. Okay? Kaya lang itong tao na to, kahit magtrabaho siya or trabahuhin niya yung sitwasyon niya dito, kasi may nabankrupt eh. Hindi nagpo-progress, walang pagbabago, walang pag-usa dahil din sa kagagawa niya dito. Kaya dito yung iba sa inyo, handa ka na muli sa bagong relasyon, handa ka ng pagsapalaran muli. Ganon, ito na nakikita ko sa'yo. So yung iba sa inyo, gusto mo kung magkakaroon ka ulit ng relasyon, hindi na yung luma. Gusto mo yung bago. Kasi dito, nakikitaan ko dito, ikaw, nag-aayos ka, nagpapaganda ka, nagpapagwapo ka, alam mo yung halaga mo. Kumbaga, pinag-aaralan mo na maibalik yung confident mo at naibabalik mo to, no? So dito, nakikitaan ko dito, marami kang tagahanga or pwede rin sabihin charming ka lang talaga. Maraming nanonood or nakikinig sa mga ginagawa mo, no? Or pwede rin kung ano man yung ginagawa mo sa social media dito, no? So nakikitaan ko dito na meron kang mga ginagawa na kung saan patok, okay? Magkakilala ka, kilalang tao ka, ganon. So dito, nakikitaan ko dito, wala pa kayong pag-uusap ng tao na to. Yung iba sa inyo, wala kayong maayos na closure. So lumalabas dito, wala pang yun, ayan, pasensya na. Wala pang pakikipagkasundo. Yan. Wala pang compromise na nangyayari or nagaganap sa inyo. Yung iba sa inyo, 3 taon, 4 na taon, wala kayong contact ng tao na to. Wala kayong usap or pwede ring 3 months, 4 months, 6 months. Excuse me. Kung madalas mo makita yung 666, nakikitaan ko dito, wino-workout ng tao nito yung sarili niya. Kaya lang dito, ayaw mo lang talaga. Okay? So, lumalabas alam na ng tao mo yung mga pagkakamaling nagawa niya. Kaya, inaayos niya yung sarili niya. Kaya lang, tapos ka na sa kanya. Gusto ng tao nito may pagkasundo pero ayaw mo. Ayaw mo hanggat maaari dito. Kasi ramdam mo dito na hindi patas, hindi balance. Doon mo naramdaman yung hirap na sitwasyon, Kaya dito, hustisya ang hinahangad mo, justice. Bahala ng hustisya sa kanya, ganon. Or bahala ng
ang karma sa kanya, okay, sa mga atraso, ganun. So, ikaw, nakikitaan ko dito, pinagsawalang bahala mo na lamang or pwede rin sabihin, isinantabi mo na lamang tong mga sama ng loob mo sa tao na to at inayos mo yung sarili mo. Ito lang nakikita ko, no? Kumbaga, tinarabaho mo yung sarili mo para sa pagbabago, para sa pag-unlad mo, para sa ikabubuti mo, ganun. Meron kang ginagawa ngayon, nagpapaka-busy ka, okay? Meron ako nakikitang sikat na tao or pwedeng sabihin public figure or vlogger, content creator, mga ganyan, na nagiging maayos, kilala, maraming tagahanga. Okay, ito rin nakikita ko, no, kung ano man yung ginagawa mo sa social media. Nakikita ko dito na maraming nagkaka-interest sa'yo. Okay, maraming nagkaka-gusto or pwede rin sabihin na-intriga sa'yo, ganyan. Gustong makilala ka. Napunta ka sa karmic relationship at alam mo yon, kaya nilelet go mo na tong tao na to. So dito, no, ayaw mo nang maranasan pa yung naranasan mo dito sa unang kabiguan mo, okay? So lumalabas dito, minamahal mo na lamang yung sarili mo at nilelet go mo yung mga taong hindi karapat-dapat sa'yo. Kumbaga, alam mo na kasi yung halaga mo. Kasi dito, sa karmic relationship, dun mo naranasan na parang may kulang sa'yo, lack of confidence ka, pwede rin sabihin very controlling yung tao mo dito, pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, merong malaking nangyari or nagbago sa'yo, okay? Kaya itong tao mo dito, ayaw kanyang pakawalan, okay? Selos, meron nagsiselos dahil naibabalik mo muli yung sarili mo. Para ba siyang frustrated sa relasyon, okay? Pagdating sa'yo. Iba naman sa inyo, meeting someone new or pwede rin handa ka na dito sa bago? Meron ka ng mga ginagawang plano? So, ayun meron ka ng mga ginagawang plano para sa sarili mo. Handa ka na sa pagbabago, handa ka na sa mga bago, ganyan. Timing, so lumalabas dito, no? Hindi basta-basta yung recovery mo. Mahabang oras ang ginugol mo para ma-let go din ito. Ito lang nakikita ko, no? Kumbaga, oras ang naghihilom sa'yo, okay? Hinilom ka ng oras. So, meron nagkaka-interest talaga sa'yo, someone like you. Maraming tao na nakakapunahan, okay? Pero nagkaka-interest. Kumbaga, nagiging kang kaakit-akit ngayon sa social media, ayan. So dito, meron akong nakita dito na meron kang mga natuklasan na nagbigay liwanag sa'yo. Alam mo yun? So meron ditong realization na pumasok sa kaisipan mo na nahanap mo na lamang yung pagbabago para sa sarili mo dahil naghilom ka sa mga pinagdaanan mo. Ayan. Maraming nangyari na ganap sa'yo na kung saan hinubog ka dito. So may calling. Meron tatawag dun sa iba. Someone express love. Message of love, thinking of you, letting you know. So, meron dito nag-iisip sa'yo, gustong ipaalam sa'yo. Iniisip ka ng tao na to. Ayan. So, meron ditong passion, Meron ditong, yun ba meron ka na nakakausap na bago na kung saan, pareho kayo ng nararamdaman. Kumbaga, nararamdaman nito yung kilig-kilig pagkausap ka at ganun ka din sa tao na to kung meron kang nakakausap na bago. Hindi halos lahat sa part na to, no? So, lumalabas din dito, iaangat ka kahit maraming hadlang na papasok sa buhay mo, iaangat at iaangat ka pa rin. At ito yung panibagong yugto ng buhay mo, okay? Na kung saan meron talagang nakaprepare para sa'yo, okay? So dito marami kang pagsubok na kaya na kinaharap pero may pag-angat na magaganap. Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan, thank you for watching. Love and peace.